Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay at sambahin ang Panginoon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin, pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyuri. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang naginang, labis kong kinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa inyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y mahihilingin sa iyo, hindi isang bagong utos na isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong una pa. Mamumuhay kayo ayon sa pag-ibig, at ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao, at gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahan ng Diyos.
Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang
magsisikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawala nito. Ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may 2 lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkatipon ang mga buwetre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kadeboto na andito po sa loob at andyan po sa labas ng ating dambana, at sa marami pang kasama po natin ngayon na nakiisa sa ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya sa pamamagitan ng social media platforms ng ating dambana, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Meron pong isang lumang salawikain o kasabihan sa Ingles na nagsasabi, "When you were born, you cry, but the world rejoiced. Live your life in such a way that when you will die, you will smile and the people around you will cry." Nang ibig pong sabihin, nung tayo daw ay ipinanganak, tayo ay umiiyak, ngunit ang mundo ay nagagalak. Isabuhay mo ang iyong buhay sa kabutihan, nang sa gayon, sa paglisan mo sa mundong ibabaw, ikaw naman ang magagalak at ang mundo ay iiyak sa iyong paglisan. Sa Ebanghelyo po natin sa umagang ito, nabanggit po ng Poong Jesus Nazareno ang 2 nakakatakot na pangyari noong lumang tipan, noong matagal ng panahon. Ang pangyayari sa panahon ni Noe at ang pangyayari sa panahon ni Lot. Nung kapanahunan ni Noe, ang mga tao, sila ay nagsisikain, nagsisiinom, abala, maraming mga kaabalahanan sa kanilang buhay. Hindi nila namalayan, nang pumasok si Noe sa daong, bigla na lang bumaha, at yun ang naging dahilan ng kanilang katapusan. Yung kapanahunan ni Lot sa Sodoma, yung mga tao nagsisiasawa, kumakain, umiinom, namimili at nagbibili, namumuhay, na akala po nila ang buhay wala ng katapusan. Bigla na lang umulan ng apoy at asopre, at yun po ang dahilan ng kanilang kamatayan. Mga kapatid, sa pagbanggit po ni Jesus ng 2 nakakatakot na pangyayaring ito, tayo po ay ipinalalahanan na sana hindi po ito mangyari sa ating buhay. Nung kapanahunan ni Noe at ni Lot, sila po ay hindi nakapagbantay, hindi nakapaghanda na dumating na pala ang kanilang katapusan. Sa ating buhay, sana mangyari ito. Ipinapaalala po sa atin mga kapatid na ganyan din po ang mangyayari sa atin. Ngunit sana maiba ang kwento sapagkat tayo ay makapaghanda na sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Araw-araw po mga kapatid, ang paanyaya po sa ating Ebanghelyo na naway isabuhay po natin ang atin pong responsibilidad. Gawin po natin ang ating responsibilidad na seryoso. Sana isabuhay po natin ang ating buhay sa pagmamahal at sa pagiging mapagbigay, nang sa gayon magkaroon po ng kahulugan ang ating buhay. Napakaganda na sa pagising po natin sa umaga, ang bagong araw, isang malaking biyaya ng Diyos. At ang ating buhay, malaking desisyon kung paano po natin isabuhay ang buhay na biyaya ng Diyos. Napakagandang tatanungin po natin ang ating buhay araw-araw. Sa araw na ito, paano ko isabuhay ang aking buhay? Alam niyo mga kapatid, kung tayo po isinabuhay po natin ang ating buhay
na puno ng pagmamahal, tayo rin magiging puno ng pagmamahal sa ating buhay. Kung tayo po isinasabuhay po natin na puno ng pagiging mapagbigay, tayo ay malilibre sa tinatawag nating sa pagiging sakim at inggit. Kung tayo po isinasabuhay natin ang ating buhay na puno ng pagpapatawad, tayo ay libre sa tinatawag po nating galit sa ating puso. Kung isasabuhay po natin ang ating buhay na may pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay at sa pagpapatawad, diyan po magkakaroon ng kahulugan, magiging meaningful ang ating buhay. Meron pong isang lumang manunulat na ang pangalan niya si Seneca. Sabi po niya, hindi naman na maiksi ang ating buhay sa mundong ito. Ang problema lang, marami sa atin, sinasayang po natin ang ating oras, ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, inanyayahan po tayo sa ating ebanghelyo na isabuhay po natin ang bawat araw sa ating buhay na parang yun na ang wakas sa ating buhay. Live each day as if it were your last, na yan na ang huling araw. Sa pamamagitan yan, isabuhay po natin na puno ng pagmamahal. Sinasayang po natin kapag walang pagmamahal, walang pagpapatawad, at walang pagiging mapagbigay sa ating puso. Ganyan po magkaroon ng kahulugan ang ating buhay. Nung lumang panahon, meron pong isang hari na gumawa po siya ng 110 kilometro ang haba. Nagpagawa po siya ng daan, at pagkatapos na magawa po ang daan na ito, nagkaroon po ng paligsahan. Inimbitahan po niya ang nasasakupan sa kanyang kaharian at ganito ang paligsahan. Who will be the best traveler? Sino ang pinakamagaling na maglalakbay sa bagong daan na iyon? Marami ang sumali sa paligsahan para ilakbay ang bagong daan. Yung iba, magagara ang kanilang damit, sumakay sa kanilang mamahaling kabayo. Yung iba naman na tamang-tama lang ang hanap buhay, ordinaryong kasuotan, at nagsimula ang paligsahan. Yung hari nasa dulo ng daan para siya ang maghukom kung sino ang pinakamagaling na manlalakbay. Nung pakatapos na naglakbay ng 10 kilometro ang maraming tao, pagdating po nila sa dulo, halos lahat nagreklamo po sila sa hari. Nagreklamo sila sapagkat merong bahagi sa daan na maraming mga bato ang nakaharang. Sabi po nila, maganda sana ang daan pero napakaraming bato, kaya natagalan ang aming paglalakbay. Halos lahat, ganyan ang reklamo, maliban sa isang lalaki, napaka-ordinaryong lalaki. Nung siya ay dumating, huling-huli siya at madungis pa ang kanyang mukha. Tinanong siya ng hari, bakit ka nahuli sa iyong paglalakbay? Sabi niya, mahal na hari, nung ako po ay naglakbay, nakita ko po ang maraming bato na nakaharang. Ang ginawa ko, itinabi ko isa-isa yung mga bato. That is why nahuli ako, madungis na ang aking pagmuka para maging maganda ang daanan kung sakaling may sumunod pa sa akin. At sabi niya, mahal na hari, habang itinatabi ko ang bato, meron akong nakitang isang box na napakaganda. Nung binuksan ko, puno ng ginto. At sabi niya, mahal na hari, ibabalik ko po ito sa iyo para tanungin mo sa mga tao kung sino ang tunay na nagmamay-ari po nito. Yung hari naka-smile lang at sinabihan po niya ang tao. Sabi po niya, ikaw ang magmamay-ari ng ginto na yan sapagkat ikaw ang nanalo sa paligsahan. Sapagkat, sabi ng mahal na hari, sabi ng hari, the best traveler is the one who make the road better for those who follow him. Ang pinakamagaling na manlalakbay ang siyang gumagawa ng daan para madaanan ng mabuti sa mga sumusunod sa kanya. Mga kapatid, lahat po tayo manlalakbay lamang sa mundong ito. Lahat tayo dadaan lamang sa mundong ito. Marami po sa atin na siguro mamayang gabi o di kaya next year, lilipas na sa mundong ito.
Yung iba po sa atin, naaantok na po, no? Nagpa-practice na po yan. Kaya kung may naaantok po sa inyo, gisingin po ninyo. Baka hindi na po magising po yan at lilisan na siya sa mundong ito. Mga kapatid, the moral of the lesson is this. Sana sa pagdaan po natin sa mundong ito, gagawin natin ang daan na magiging mas mabuti para sa mga sumusunod sa atin nang sa gayon tayo ang magiging pinakamagaling na manlalakbay sa mundong ito. Huwag po nating kalimutan, gawin po nating makahulugan ang ating buhay at magiging makahulugan ang ating buhay kung tayo ay puno ng pagmamahal, puno ng pagpapatawad at puno ng pagbibigayan sa bawat isa. Sa ating pag-uwi, baunin po natin ito. When you were born, you cried, but the world rejoiced. Live your life in such a way that when you will die, you will smile, you will rejoice, and the world will cry. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang atin pong itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak, sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan ng ating puso, idulog po natin ang ating mga personal na mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus Nazareno, anak ka tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay,
biyayang talo ay aming inahalay, aming ining pagpapalat, buhay na dalisan. Pagpapalat, buhay na dalisan. Manalangin Magsitayo kayo po ang mga lahat. kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Yan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo naman habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y purihin ko. Mahal na Poong Jesus
Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kamtan po ninyo itong kahilingan ko. Ako'y nang mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan po kami, mga Jesus Nazareno. Palakpayin niyo po at nawat, gabayan ako. Ligtas sa kapahamakan, tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sampot, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, kay purihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibalang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po namin kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan.
Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kapitasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.